start na po. Magandang gabi po sa bawat isa. Tapos na yung ating caroling, pero nais ko lang po na hinihingi natin yung message ng kanta na to. Imagine, totoo naman po ito mula sa palasyo sa kalangitan. Yung handog ng Diyos, yung ating Panginoong Jesus. Pero sabi nga dito, ngunit siya'y isinilang sa sabsaban. From the palasyo, isinilang siya sa sabsaban. Kasi yun po yung handog ng pag-ibig ng Diyos sa bawat isa. Oh. Sige po, awitin natin. Awitin natin ang Panginoon. Let us pray ko na po. Panginoon, maraming salamat po sa buong maghapon. Salamat po sa patuloy mo pong pagbabantay at pag-aaruga sa bawat isa sa amin. Lord, samahan mo po kami sa gabi dito, sa lahat po ng aming gagawin. Ikaw nawa ang maitaas. Ikaw lang po ang maluwalhating Panginoon. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Yes, yung pong Pasko na ating pinagdiriwang, hindi po ito about Santa, hindi po ito about Christmas tree or parol or gift, di ba? Ang kahulugan po nito, ang diwa nito ay ang ating Panginoong Jesus. So, ngayon
ngayon po sa ating pagdulog sa Panginoon, hingin po natin yung pusong dalisay na ipagkaloob niya po sa atin para maging kasiya-siya po para sa Kanya lahat po ng ating gagawin. Pusong dalisay ang aking nais, likhain mo, O Diyos, para sa akin. Pusong dalisay ang aking nais, likhain mo, O Diyos, para sa akin. Pusong dalisay, pusong dalisay ang aking nais, likhain mo, O Diyos, para sa akin. Pusong dalisay ang aking nais, likhain mo, O Diyos, para sa akin. Isang pusong lubak na sa'yo'y nagmamahal, isang pusong sa'yo'y walang alinlangan, isang pusong tinitibok na ika'y parangalan, handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang. Jesus, once again, pusong dalisay. Pusong dalisay ang aking nais, likhain mo, O Diyos, para sa akin. Pusong dalisay ang aking nais, likhain mo, O Diyos, para sa akin. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal, isang pusong sa'yo'y wala
Magandang gabi po. Nakita ko yung Jesus. Hindi nakita ko. Sige po, tayo ay mag-aral ng saglit. Tatapa. 15 minutes ba effective 15 minutes? Ha? 15 minutes lang. Sige po. Sige po, let's, start na po sa ating exhortation. Kung may mga Bible po kayo, nadala, meron kayong internet connection, pakibuksan po yung mga Bible sa Colossians chapter 4, verse 4. Yan. Chapter 4, verse 3. Sabi po dito, be persistent and devoted to prayer, being alert and focused in your prayer life with an attitude of thanksgiving. Yan. Alam natin na ang Colossians ito ay sulat po ni Apostol Pablo para sa mga taga-Colosas. So, sino ba si Pablo? Si Pablo ay isang alagad ng Panginoon, pero hindi niya personally, physical na meron siyang na-encounter niya si Jesus. Pero, personal na encounter niya si God, yung personal, hindi physical, pero personal. Meron ba yun? Hindi niya nakita with his eyes, pero nakita niya si Jesus, si God, through his spiritual sight. Okay? Sabi niya dito, be persistent and devoted to prayer. Okay? Si Paul ay isang alagad niya ni Christ na may malalim na pagkaunawa tungkol sa power of prayer. So alam natin na si Paul ay maraming na-experience sa kanyang buhay bilang tagasunod ni Kristo. Siya ay na-imprison, di ba? Siya ay naputya, siya ay dumanas ng sakit, ng hirap din. Sabi nga niya, naranasan niya na yung managalan, naranasan din niya yung sabihin natin laging sala, nakagtrabaho siya para mabuhay. So, hindi madali para sa isang tagasunod ni Kristo yung pinagdaanan niya. And alam din natin na wala siyang family, yan, wala siyang masasabing asawa, anak, na pag-uwi niya, pagkatapos ng mission niya, mayroon siyang pamilyang babalikan or uuwian, na pwede niya ding mahingahan ng kanyang mga saloobin. Wala siyang ganun. No? Wala siyang ganun. Kaya ang tanging outlet ni Apostol Pablo ay ang Panginoon. Sa pamamagitan ng sa pamamagitan ng pananalangin niya sa Panginoon. So sabi niya dito sa Colossians chapter 4, again, be persistent and devoted to prayer. When we say persistent, ito yung walang pati, tuloy-tuloy, no, na gawain ng pananalangin. At nakita din natin sa buhay ni Paul na yun yung ginawa niya. Yun yung nagpalakas sa kanya spiritually, yung kanyang continuous na pakikipag-communicate sa Panginoon. Halimbawa, nito, yung communication sa Lord is parang isang mag-asawa, no? Para maging healthy yung relationship, kailangan mayroong communication, open communication, continued yung communication. If mawawala yung communication, hindi siya masasabi ng healthy relationship. Ganun din sa atin, sa pakikitungo natin at pakikipagrelasyon natin sa Panginoon. Napaka-importante ng pananalangin. Okay? Sabi dito, you can
not be a good Christian if you're not praying. Uy, ano yun? Oo nga. Kasi, ito yung tool na makapagbibigay sa atin ng para siyang pipeline, no? Para, di ba yung pipeline, para umagos yung tubig, dire-diretso, no? Kailangan meron siyang dadaanan na maayos, malinis, para continuous yung flow ng tubig. So sa atin din sa pakikipagrelasyon sa Panginoon, kailangan natin ng continuous na communication sa Panginoon, direct communication sa Lord. Bukod po doon sa, of course, yung ating pagbabasa ng Biblia or ng salita ng Panginoon. So prayer is the pipeline of communication between God and His people, between God and those who love Him. Pray with persistence. Sabi ni Paul, devote yourselves to prayer sa NASB or sa ibang translation sa New King James ay continue earnestly in prayer. Okay? Continue steadfastly in prayer. Continue steadfastly. Okay? Ang dami mga translation dito sa Bible. Okay? Kung kinakailangan with persistence, firm tayo sa ginagawa natin pag-communicate sa ating Panginoon. Okay? Meron 2 verses dito sa Bible, sa Luke chapter 18 verse 1, na pinatutungkol ni Jesus na ang panalangin ay napaka-importante at huwag dapat mawala sa ating mga puso. Sabi sa Luke chapter 18 verse 1, now He was telling them a parable to show them that at all times they ought to pray and not to lose heart. Sa Luke 11 chapter 9, it is where we find the promise that says, ask, and it shall be given to you. Seek, and you shall find. Knock, and it shall be thrown open to you. Each of those verbs na, ano yung mga nabanggit dito? Ask, seek, and knock. Okay, lahat ng ito, lahat na nakalagay dito, nasa present tense. Active voice. Di ba? Ang ibig sabihin nyo, we have to keep on asking, keep on seeking, keep on knocking. Huwag tayong mapapagod, no? Na mag-ask, mag-seek, at mag-knock doon sa throne ng ating Panginoon. Be persistent, tuloy-tuloy, huwag hihinto. Kahit mahirap, kahit ano yung pinagdadaanan natin, no? Huwag natin ihinto yung pananalangin. Hindi naman natin naranasan mabilanggo. Hindi katulad ni po, nabilanggo. Diba? Pero hindi siya tumigil sa pananalangin. Kasi alam niya, he can find strength every time he talk to God. Hindi tayo napako sa krus. Hindi tulad ni Jesus. No? Ang hirap kaya alam mo ipapako ka sa krus. Pero nagawa pa rin niyang manalangin sa Ama. Diba? Sa Garden of Gethsemane. Hindi siya na-discourage. Kahit na alam niyang mahirap yung kanyang kinakaharap. Hindi siya nagreklamo. Hindi siya nagduda. Tama po ba? So, ano po ba yung mga pinapanalangin natin sa Panginoon? Pinanalangin natin yung mga, siguro sabihin na natin, ako tagal ko na pinapanalangin, 2 years, 3 years, 5 years, pero wala pa rin tugon. Hindi ko pa rin nakikita yung katugunan ng Panginoon. Yeah. Pag po ba gano'ng katagal, titigilan na natin ang manalangin. Kanina nung nagbabasa ako, kailan ba dapat tigilan talaga ang panalangin? Tapos naisip ko lang, ano ba yung content ng panalangin ng isang tao na bakit sa tingin niya dapat niya pang na niyang tigilan ang paghingi ng tugon sa Panginoon.
pag po pala tayo mananalangin, dapat hihilingin natin sa Diyos kung ano dapat natin ipanalangin. Ano yun? Dapat yung content ng panalangin pala natin, dapat nanggaling pa rin sa Panginoon. Uy, parang ang hirap yata yun. Kasi tayo, di ba, kung ano yung present, kung ano yung sitwasyon, kung ano yung nangyayari, yun ipapanalangin natin. Kung ano yung may urgency, yun ipapanalangin natin. Pero ano ba yung tinuturo ng Diyos sa atin? Sabi dun sa Thessalonians, pray without ceasing. Manalangin ng walang pati. Tapos, manalangin tayo according to God's will. So, walang duda na tutugunin ng Panginoon yung bawat panalangin natin if it is God's will. Di ba minsan tayo, pag mananalangin tayo, nauna muna yung request, kung ano yung gusto natin, and then, at the end of the prayer, ang sinasabi nyo, let your will be done. Pero, may natutunan akong isa na hindi pala dapat gano'n. Bago pa tayo manalangin, hitingin na natin, Lord, ano ba yung ipapanalangin ko? Kasi, ilalagay daw yun ng Diyos sa puso natin. Sa paanong paraan? We have to be filled with the Word of God. Kasi, papadaluyin ng Lord yung content ng prayer natin doon sa kanyang mga salita. Kaya, kailangan, everyday talaga, nag-aaral tayo ng mga salita para malaman natin kung ano ipapanalangin natin. Tama po ba? Kasi nga, di ba, kung mananalangin natin tayo, yung own desire natin, yung content ng prayer natin. Which is, ang nais ng Panginoon, yung desire niya, ang maging laman ng puso natin para inyong maging request natin sa Kanya. And for sure, 100%, ipagkakaloob ng Panginoon. Tama po ba? For sure, 100% sasagutin ng Diyos. Kasi will niya yun. So, wala siyang will na hindi niya gagawin. So, let us all ask the Lord na ilagay sa puso natin yung magiging content ng prayer natin. At iyon yung huwag nating pagsawaan at hintuang ipanalangin. Kahit kailan pa niya iyon diringgin. Kasi alam natin na may sariling timeline ang Diyos kung kailan. Pero for sure, gagawin niya yun. Kasi will niya yun. Nagyat niyo ba? Oo. So, ang hilingin natin sa Panginoon, Lord, ano yung gusto mong maging laman ng panalangin ko? Ano yung laman, ano yung gusto mong maging laman ng prayer list ko, ng prayer request ko? Tapos, walang bagay na hiniling natin sa Panginoon na hindi niya gagawin kung malinis tayong aharap sa Diyos. Kaya laging dapat clean heart, clean mind, no? Para walang balakid, walang dahilan ang Diyos para hindi talaga yung gawin yung mga prayer, yung content ng prayer natin. Okay? So, be persistent in prayer. 1 John chapter 5, verse 14 to 15. Now, this is the confidence that we have in Him, that if we ask anything according to His will, and He hears us, and if we know that He hears us, whatever we ask, we know that we have the petition that we have asked of Him. Diba? Tsaka pag daw tayo pupunta sa throne of God, when we enter and kneel down before the throne of God,
always carry in our hearts yung Word of God, yung Word niya, His Word. Kasi yun yung ipipresent natin. Lord, sinabi mo sa mga salita. Ano yun? Remind natin si Lord, not because He is forgetful, kundi para makita ni God na alam nitong anak kong to kung ano yung gusto niya idulog sa akin. It comes from my word. Meron bang hindi gagawin ang Diyos kapag sinabi niya? Parang siyang susi. Yung word of God, parang susi yan. No? Na magbubukas sa trono ng Panginoon para ipag-ibaba niya yung kasagutan sa ating mga panalangin. Lagi dapat tayo may bit na salitaan ng Panginoon to present to God. Sinabi mo dito sa iyong salita, sa book na ganito, sa chapter na ganito, sa verse na ganito. No? Yun yung nakita ko ngayong gabing ito, na huwag nating pagsawaan, paghinawaan, tayo ay laging tuloy-tuloy, walang patid na manalangin sa desire ng puso natin, na yung desire nila galing sa Panginoon, lagay sa puso natin, at i-continue natin siyang idalangin sa Panginoon until na i-answer ng Lord ang ating panalangin. Ano ba yung mga bagay na nais nyo idalangin sa Panginoon? Di ba lagi tayong pupunta ng prayer meeting for the name is called prayer meeting. Tayo ay sama-samang mananalangin. Ibig sabihin, meron tayong mga idudulog sa Diyos. Sa gabi pong ito, hayaan natin na ilagay ng Diyos sa puso natin kung ano-anong mga prayer items or prayer list yung gusto niya ilagay sa heart natin at idalangin natin. Okay? Pwedeng personal, pwedeng sa church, pwedeng yung mga tao na malapit sa inyo, na may karamdaman, na until now ay nasa balik ng karamdaman. Kalooban ba ng Diyos na gumaling ang isang taong may karamdaman? Lalo pat anak niya yun. Diba? Lalo pat alam ng Diyos na hindi pa siya tapos dun sa kanyang gawain dito sa lupa. For sure. Yun ay tutugin ng Panginoon. Kalooban niya na magamit kayong buhay ng tao na yun. Kalooban ba ng Diyos na makakilala yung mahal mo sa buhay na wala pang personal encounter sa Kanya? Of course, kalooban yun ng Panginoon. Diba? Yun yung mga bagay na dapat natin nakikita at kasama sa prayer list natin. Hindi lang yung, Lord, kailangan ko po ng ganito. Lord, diba? Puro tayo mga personal. Wala nga masama doon. Pero isama natin sa prayer list natin yung mga bagay na kung bakit ang Diyos, si Jesus Christ ay bumaba mula sa langit papunta sa lupa. Diba? Para ipadama sa ating lahat yung pag-ibig niya. Sige po. Pwede din yung mga matagal mo ng nangungupahan, diba? Desire ng puso mo magkaroon ng bahay, ng sarili, okay? Desire ba ng Lord yung bagay na yun? Of course, gusto niya yung mga anak niya komportable, diba? Sa buhay dito sa earth. Paano tayo magiging good testimony sa iba kung tayo mismo hirap na hirap? So, din natin, laging tatanungin natin ng Diyos, Lord, kalooban mo ba ito?
Kung kalooban ng Panginoon, di ba? Ano natin, continuous tayong manalangin. Okay? Meron po ako ditong 3 kulay. Yan. Susulatan niyo po itong 3 papel na ito. Bawat isa, ibibigyan ko ng 3 kulay ng papel. Okay. So, yung orange, sulatan niyo po ng mga taong alam na alam ninyo na kailangan ng katugunan dun sa present situation nila ngayon. Di ba, may kakilala kayo na nangangailangan ng financial breakthrough. May kakilala kayo mayroong kasakitan na kailangan ng kagalingan. No? May kakilala kayo na mahal niyo sa buhay na gusto niyo maging makakilala sa Panginoon. Okay? Sulat ninyo dito yung pangalan niya at yung mismong request niyo para sa Panginoon, nakalooban ng Panginoon na tutugunin niya. Okay? Kayo lang po yung makakasagot no, na kung sino yun. Dito po sa violet, sa purple, pag-pray niyo po, ilista niyo po dito kung dito sa purple, ilista niyo po dito yung about sa church. No? Ano yung nakikita natin sa church na pangangailangan na alam natin na tutugunin ng Panginoon kasi kalooban niya. Ano yung nakikita yung need ng church ngayon sa present situation natin? Na need ng church. Present na mayroong, hindi lang present situation, pero mayroong connection sa future ng church. Okay? Get po. Dito sa yellow naman po ay isusulat niyo yung mga personal yung prayer item. I don't know kung ano yun, kayo lang po ang nakakaano. Sige po. Bigyan ko po kayo ng tigatlo at meron po kayong mga sarili-sariling ballpen na ibibigay ko.